Nakakagutom nga talaga magpabukid mga mare. Inaya nga kami ng kapatid ng partner ko. Tingnan nyo tong pamangkin ko. Kararating lang namin eh. Sabi ko, kain muna. Tumalon agad sa tubig. Naku, bahala ka dyan. Dito na ako, marami pagkain eh. At ito pala sila ate. Kala ko'y nagkukwentuhan lang. Inaya ba naman ako mag-inom? Inayawan ko nga. Pero sabi, lalaki lang baga marunong uminom. Nakaisang bote ng Red Horse na nga sila. Bawal pa sa akin yan eh. May baby akong dala. Pinabantay ko nga muna kay mama para makakain na. Pagkatapos ko nga kumain, binisita ko muna yung mga bata kasi umuulan na. Ayaw pa nilang umahon eh. Dalawa pala ang pool dito at mababaw lang. Kaya worry-free tayong mga mamis. Lalo pa't mga anak nating ang lilikot. Medyo lumakas nga yung ulan, pero tingnan nyo ang view. Ang ganda, diba? Maya-maya nga, humupa na rin ang ulan. Buti nga at maipasyal ko na tong anak ko. Diba? Ang saya niya. Excited na siya makalapit sa tubig. Kaso nga lang, hindi pwede. May sinat kasi siya. Kaya no choice, dito na lang kami sa bakod at makinuod. Pagkakita nga ng ate niya, napaparating kami. Ayan, nakabang na agad at kulitin ng kapatid niya. Gusto nga sana niyang isama sa tubig, pero sabi ko, mag-enjoy ka na lang dyan. Nag-enjoy nga mga bata dito sa slide. Dito pala kami sa baba na pool. Kasi doon sa itaas kanina, mababaw lang, pambata talaga. Pero dito, malalim doon na side at mababaw naman dito na side. Kaya pag naliligo ang mga bata dito, may nagbabantay talaga. Baka kasi na-enjoy na sa kakalangoy. At di na mamalayan, sa bandang malalim na pala napunta. Di pa naman masyadong marunong lumangoy mga batang to. Although, may lifeguard naman, kaso isa lang. Tapos, ang lilikot pa ng mga bata. Sinabihan ko nga anak ko, mag-slide na rin. Para naman ma-enjoy niya. Kanina pa nga siya inaaya ng mga pinsan niya, kaso ayaw niya. Takot daw siya kasi hindi siya marunong lumangoy. Buti daw kasi itong mga pinsan niya ang tatangkad. Hanggang liig nila yung tubig, pero itong anak ko, ang liit. Naawa nga yung tita niya, kaya tinulungan na lang siya. Ika nga niya, pakibantayan yung baby niya. Siya na daw bahala mag-catch. Kaya itong anak ko, excited naman. Agad-agad naman pumunta sa slide. Nakabang na nga yung tita niya sa ilalim para may sumalo sa kanya. Pero nagdadalawang isip pa siya. Itong anak ko, inunahan na naman ng takot. Sinabihan nga siya ng pinsan niya na sabay na lang sila at may mag-catch naman sa kanya sa ilalim. Mana nga sa akin, takot sumubok, matatakutin. Kaya ayun, natapos na ang araw. Di niya pa rin nagawa ang gusto niyang gawin. Ito lang naman ang pinunta niya dito, ang mag-slide. Kaya yung tita niya, sinubukan ulit. Sasamahan na lang siya mag-slide para hindi siya matakot. Pero ayaw na talaga niya. Huwag na nga pilitin. Ayaw niya eh. Nalibang nga sa kakanood tong baby ko. Hello tita, happy birthday tita. 19th birthday celebration niya pala to. At dahil ang init ng panahon, ang sarap maligo, napadpad sila dito sa ERC Resort. Tiyempo naman at wala masyadong tao. Parang kami nga lang ang nagtatampisaw dito. Maganda naman dito kasi na-enjoy ng mga bata at saka ang ganda ng view. Nakaka-refresh talaga. And speaking of view, pak ganun. Sa kanya ko daw muna itutok yung camera kasi birthday niya nga. Pagbigyan na lang natin, baka iiyak eh. Kagabi pa nga niya ako kinukulit. Nasasama dito kasi nga minsan lang yung birthday niya. Alam niya namang may sakit ang pamangkin niya. Pinagbigyan ko na nga kasi baka magtampo eh. Flex ko nga rin tong magandang dilag. Single daw siya, ready to mingle. Basta magpaalam daw muna kayo sa kuya niya. Tawa ka dyan. Ang ganda sana, kaso barako yung kuya. Flex ko nga rin, to maganda kong pamangkin. Bawal pa itong magjowa. Baka matriple kill tayo ng papa niya. And back to reality na naman tayo. Nakaka-relax talaga dito. Sulit yung 40 pesos muna entrance fee. Dalawa din pala ang pool dito sa ibaba. Ang init na nga at ang sarap ng maligo. Gusto ko sanang maligo kaso itong anak ko umiiyak na naman. Kinuha ko nga siya sa lula niya at pinatahan. Ilang days ko na rin itong napapansin. Parang ayaw niyang humiwalay sa akin. Ganito siya pag may dinaramdam. Gusto niya lagi karga-karga ko lang siya. Kala mo naman ang gaan-gaan, ang bigat-bigat naman. So ano na, hindi na ba tayo maliligo? Hindi ka pwede maligo eh. So si mama na lang sana. Pero ayaw mo humiwalay sa mama mo. At ngayon tatawa-tawanan mo ko. I-video nga lang natin sila doon. Ito na nga sila ate, tapos na nga siguro sila magtagay. Kakainggit naman, ang sarap ng ligo nila. Sabi nga ni ate, mamaya ka nang mag-video, picture muna kami dito. Hindi niya alam, habang nagvi-video ako, nagpi-picture din naman. Kaya yan, si Cheese! 1, 2, 3, smile!
Kaya nga lang, tong anak ko, nababagot na. Kaya ipasya ko na lang muna. Gusto ko nga siyang iakyat sana dito. Kaso nga lang, madulas. Maganda daw kasi sa taas. Kasi makikita mo talaga buong Jensan. Maganda daw ang view. Bago lang umulan. Kaya madulas yung hagdan. Naiisip ko pa lang na mahuhulog kami dyan. Huwag na nga lang. Nag-overthink ka na naman, Mamshi. Maganda din naman dito mag-picture taking. Nakita ko agad yung door to heaven nila. Matibay naman siguro pagkagawa niya. Tingnan nyo, ang ganda ng view, diba? Inisip ko na lang na nag-picture taking ako dyan sa taas. Tingnan mo tong mga pamangkin ko. Excited naman. Baka daw kasi sila'y maunahan. Pero pagdating sa taas, takot din naman silang umakyat dyan sa door to heaven. Parang ako ang natatakot para sa kanila. Kunting mali mo lang, mahuhulog ka dyan. Yung harang lang ay yung pinto. Kaya ingat na ingat nga magpa-picture dito. Pero in fairness, parang realistic talaga, diba? Parang nasa heaven ka nga. Parang abot kamay mo na yung clouds. Pero ayoko pa rin subukan. Natatakot ako. Imaginein mo, yung ilalim niyan ay bangin. Para lang talaga yan sa malalakas ang loob. Dito nga lang kami sa spiral. Kinabahan ako dyan Dito nga lang ang mga bata nagpa-picture sa spiral. Maganda siguro to pag nagti-tiktok ka. Yung pa slow motion tapos pa iba-iba yung kulay. Pagkatapos nga nila dyan, nag-aya na tong mga bata. Balik na daw sila sa cottage. Nagugutom na daw sila. Dali-dali nga silang bumaba kasi tirik yung init. Pero tong pamangkin kong lalaki, nakita agad yung karabaw. Subukan niya daw sumakay. Kaya inaya na lang siya ng tito niya. Pero dahil tirik yung init, I'm sure naman na mainit yung likod ng karabaw. Kaya sinubukan muna ng tito niya kung kaya lang ang init. Inunahan niya munang sumakay. Kaya yan. Parang nasunog ata puwet niya. At bumalik na nga sila sa cottage. Samantala kami ng anak ko, lumis muna ng daan. Nakita ko kasi marami pa palang cottage dito. Parang ang sarap tumambay dito Baka nature nga ang resort na to. Nature lover siguro yung may-ari. Ang lamig naman dito, ang sarap sa pakiramdam. Pekay! Umupo nga muna kami dito at nagmamasid-masid sa paligid. Buti naman at wala masyadong tao ngayon. Kaya tumambay nga muna kami dito para makapagpahinga man lang. Ang bigat kasi kargahin nitong kasama ko. Plus, ang likot-likot pa. Pekay! Ang ganda pala ng view dito. Feel mo talagang nasa tuktok ka ng bundok. Dito banda, magandang picture spot. Kita yung city Naku, perfect talaga dito kapag stress ka at gusto mong mag-relax. Nagtagal nga kaming tumambay dito. Kahit tirik yung araw, hindi ko na naramdaman yung init. Fresh yung hangin. At na-relax nga ako. Parang ang sarap na ngang matulog. Pero si mama, nag-aya na ngang bumalik sa cottage. At ayun, pa-picture daw muna sila ng tito niya. Sabi ko nga at magdahan-dahan lang at basa yung hagdan. Sige na. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Parang bad mood nga ata yung baby ko. Kahit anong tawag ng tita niya sa ilalim, ayaw niyang pansinin. Yan mo yung titang nagmamadali. Dahan-dahan ka lang tito kasi madulas. Atat na nga ang tita niyang kargahin siya. Pero ayaw pa nga niya. Allergy talaga siya sa tita niya. Kasi palagi niya kinukurot pamangkin niya. Nanggigigil siguro. Kung sa bagay, ganun talaga ang mga tita. Mahilig mangurot. Lalo pat di pa nakaranas magkaanak. Diyan na yan magsasawa sa gigil kapag nagkaanak na. Binigay nga niya kay mama pero away si mama. Kinuha ko nga lang at mapadede na. Tabi-tabi muna sa mga judgmental dyan. Yung mga feeling perfect. Ano na naman masasabi nyo nagpapadede ako sa public places? Bahala kay dyan. Ayan, kaya pala bad mood. Gutom pala at inantok na. Nang nakatulog na, nilagay ko nga siya sa duyan at ang himbing ng tulog niya. Tong cottage pala namin, 600 pesos. Meron namang 300 doon sa kabila. Pati lula niya, nakatulog na nga rin. Inutusan ko nga ate niya na sunduin na yung mga pinsan niya. At makabanlaw na rin kasi hapon na at malayo pang uuwian namin. Mga batang to, nawili na nga at ayaw nang umahon sa tubig. Halina nga kayo, malayo pang lalakarin natin. Umpisahan na nga natin maglakad at makauwi na. Habang naglalakad nga kami dito, nagtanong nga to si mama kung anong pangalan ng resort. Sabi ko nga sa kanya, ERC Resort. Pero ang pandinig niya daw, LRC Resort. Ayan na, tingnan nyo. Para malinawan naman kayo kung anong pangalan ng resort na to. ERC Baricot Nature Park. Tinatawag din nila itong Little Tagaytay. Located at Balacayo, Barangay Olimpog, General Santos City. Kompleto na yan ha. Diyan na nga kayo't ang layo pa ng lalakarin namin. Minamadali
nga ako nitong anak ko. Kita niya namang bit-bit ko pa tong kapatid niya. Gusto nga akong pasakayin ng bayaw ko, pero sabi ko wag na lang kasi magvi-video pa ako sa daan. Nalibang na nga ako dito sa paglalakad. Habang naglalakad, nagkukwentuhan kami. Bangin na nga dito sa ibaba at sabi ni mama, paano kaya kung lasing yung nagdadrive? Sobrang pababa nga tong daan at konting pagkakamali lang, doon ka na sa ibaba pupulutin. Sabi ko nga sa kanya, nangyari na yan noon. Yung first time ko nagpunta dito at di pa na-construct yung daan. Pati yung pool, hindi pa rin yun ganun kaganda. Yung lasing, nahulog sa bangin. Buti nga lang, puro saging at gabi yung tanim sa ibaba. Kaya di siya napuruhan. Yung mga kasama niya, sobrang kaba dun sa taas. Matagal hindi nakabangon eh. Sumigaw pa yung isa na nawalan daw ng malay. Nag-slide nga lang pababa yung kasama niya para ma-rescue siya agad. Pero yung lasing, ang sarap lang pala ng tulog. May anting-anting siguro yun. Walang iniisang galos eh. Ang lupit. Pero anong malupit? Pinas forward ko na nga tong video. Nakaramdam na ako ng pagod eh. Ramdam ko ng bigat nitong dala ko. At dahil pauwi na kami galing ERC, tong daan pala, mas malayong lalakarin ng downhill kaysa sa uphill. Pero hindi problema yung daan. Cemented road na papunta dito. Pwede ka namang sumakay kung gusto mo. Kami kasi pinili namin maglakad. Tong palabas lang to ng ERC Resort ha. Nilakad namin hanggang main road. No worries na rin sa main road. Solid cemented road na yan hanggang pababa. Sa wakas, nakarating na rin. Kami na lang ata yung inaantay nila. Sakay and go. Pauwi na kami mga mare. Sana naman na-enjoy nyo yung video ko. Pahingi naman dyan ng konting support. Pa-follow naman sa Facebook page ko. At pa-subscribe na rin sa YouTube channel ko mga mare. Pa-like na rin para ma-inspire akong mag-upload ng mga bagong videos. Salamat sa lahat ng nanonood. Bye! See ya!